Parang ano yung sa Quezon, ano ba yun? Gumaka ba yun? Ayan na guys, so bumungad na yung ano, Bato Church. Pwede guys. Sarap po, another day na naman po na na-unlock ng JB Moto na lugar. Ayan, first time po nating makapag-motor dito sa isla ng Catanduanes. Buti na lang hindi bumigay itong ano natin, motor natin. Buti na lang matibay si Smash. Ganyan talaga pag mga legendary. Wow, ganda ng tubig, green. So ito na guys, oh, ito na siya, oh. Ganda. Saka ang ganda rin ng ano niya, design niya. Simple lang. Ito guys yung loob, oh. What's up guys? So yan, JB Moto, andito na naman nagbabalik. At kagaya guys ng pinangako ko sa inyo, ayan, maglilibot tayo ngayon dito sa Catanduanes. So ang una nating pupuntahan ngayon ay yung Rizal Plaza nila, malapit lang naman. Ngayon yung mga malalapit lang muna ang pupuntahan natin guys. Pagod tayo sa ano sa biyahe, kaya yung malalapit lang muna ang pupuntahan natin ngayon. Tamang ano lang tayo, Google Maps, oh. Asa tayo sa Google Maps. Kung saan tayo dalhin nito, doon tayo. Ayan, ang Catanduanes nga pala guys ay isang probinsya na nasasakupan ng Bicol region, ano. At ang Catanduanes ay mayroong 11 municipalities. At ito rin ang ika-12 na pinakamalaking pulo dito sa Pilipinas. Ayan, konting trivia about dito sa Catanduanes. Ayan, tinawag din itong Happy Island. Hindi ko alam kung bakit Happy Island. Bahala na kayo mag-research. Ayan, nandito tayo sa kasentrohan nila, oh. Oops, tama pa ba tayo? Oo, tama pa naman tayo. Rizal Plaza, where are you? Ito na, Rizal Plaza. Yan na pala yun. Ayan na, oh, guys. So ayan guys, nandito na tayo sa ating first destination. Itong Rizal Park. Rizal Plaza pala, sorry. Ayan na, yung monumento ni Rizal. Ayan. Gala ko lang kayo dito sa kanilang plaza. Ayan. Kumbaga siguro ito yung pinakang ano nila, park. Pinakang park nila dito. So guys, so laki nung ano nila, nung court nila, oh. Alas dalawang basketbola ng kasya. So ayan naman guys, yung pamahalaang bayan ng Perak. Ayan, oh, may munisipyo nila. So isusunod guys natin yung yung Old Capitol. Kaya tune in lang kayo, yun ang sunod na pupuntahan natin guys. Old Capitol. So yan guys, puntahan naman natin yung Old Capitol ba yun? Hindi ko sigurado, nakalagay kasi dito Old RC Building pero try na lang din nating puntahan. Baka maganda nga dun, baka historical place yun. Ayan na guys, yung Happy Island, Catanduanes. Sabi sa inyo kilala to bilang isang Happy Island. Guys, kahanap namin dun sa lumang Kapitolyo or Old RC Building. Ito yung nahanap namin, yung Kapitolyo mismo nila. Saan kaya tayo pwede mag-parking? Park tayo dito. Ito na lang puntahan natin. Yan guys, ito guys ang itsura ng Kapitolyo naman ng Catanduanes. Ayan guys, labas na kami dito sa Kapitolyo ng Catanduanes. At hahanapin pa rin namin yung Old Capitol.
Meron kasi guys sa ano sa Google talaga, merong Old Capitol dito. Sana mahanap na namin guys. Thanks God, natukoy din namin. Ang lapit lang pala. Ilang hakbang lang dun sa may bagong Kapitolyo. Ayun tingnan nyo naman yung design talagang lumang luma siya guys. So yan guys, hindi na kami nakapasok dito sa dito sa Old Capitol. Nahihiya kasi kami, may nabasa kami na tourism office pala yun. Kaya doon na lang tayo sa Simbahang Bato. At yan, focus na tayo dito. Medyo malayo ito guys, nasa 7 kilometers. Tamang tama siguro, mga 5 makakabalik kami. Picture lang uli kami doon. Yan, dire-diretso lang. Ang Birak guys ay napapaligiran ng bundok. May harang siyang bundok. Ayan, we have to be quick guys kasi alas 4 na. At dapat makabalik rin tayo ng maaga-aga. Magsiserve kasi ng gabihan dun sa venue ng aming seminar. Kailangan makuha namin yon para libre kasi yun baka pag di natin nakuha bibili tayo, mapapagastos tayo. Walang daan. Siya nga pala yung mga kulay ng dito, pamasadang tricycle. Ayan, ganyan, kulay orange. Simple lang ang datingan. Hindi kagaya dun sa amin na malalaki, mga lolong. Parang ganyan yung kulay blue na yan. Ayan, 12 minutes pa tayo based on Google Maps. Ayan may boulevard dyan na ginagawa. Pwede na kayong pumunta dun. Ito pala guys ito pala yung boulevard Pwede na kaya tayong pumunta doon. Tignan nyo naman guys ang ganda ng tabing dagat. Ay, tignan nyo nasa kanan natin diba, meron din silang pangapaganito. Parang yung sa Quezon ba yun? Gumaka ba yun? I love San Vicente. Barangay siguro yun, Barangay San Vicente. Parang Gumaka lang Gumaka, Quezon. Tapos nabasa ko na dun sa marker. Bato, lugar pala yung Bato guys. Barangay siguro to, Barangay Bato. Oops. Sarap po, another day na naman po na na-unlock ng JB Moto na lugar. Ayan, first time po nating makapagmotor dito sa isla ng Catanduanes. At napakasaya pala guys dito, mag-ride. Tama yung sabi nila, Happy Island. Ano naman yun? Yan yung nila, planta siguro ng kuryente nila. Ayan ang source ng kanilang kuryente, yung na yun, planta na yun. Ayan Tapos ayun yung bundok Kitang kita na dito yung lapit-lapit ng bundok Kitang kita na yung mga puno. Yan, diretso lang tayo hanggang marating natin yung church. Bali na lang tayo, 4.7 kilometers. Lapit-lapit na.
Yan, buti na lang maganda yung ating panahon ngayon guys. Pinagbigyan tayo ni God. Ayan, thanks God. Kasi kanina nung nasa Roro kami, medyo makulimlim kanina. Kala ko hindi magiging maganda ang panahon natin. Kaya tayo nagpapasalamat at tayo nagkaroon ng pagkakataon na makapag-vlog dahil maganda yung panahon. At syempre salamat na rin at nakatawid tayo ng maayos dun sa Roro. Ayan, at naging maayos yung ating biyahe from Camarines Norte hanggang dito sa Tabaco Port, hanggang dito sa Catanduanes. Ayan, naging maayos, wala kaming aberyang kinaharap. Yan, i-credit natin yung lahat kay God. Napansin ko lang dito guys, ang daming kabahayan dito. Oh. Oh. Matao yung lugar. At may share ko nga lang sa inyo pala guys, no. Ang lolo ko nga pala ay tubong Catanduanes. Ayan, pero hindi dito sa Birac, sa Bagamanok siya. Ayan, so yung lolo ko is nag-migrate lang from Catanduanes to Camarines Norte. Ayan, nakapag-asawa din, dun sila nanirahan. Kaya guys, yung mga pinsan ko, marami akong pinsan siguro dito sa Catanduanes na hindi ko mga kilala. Hindi kasi namin alam yung mga pangalan ng yung mga kapatid ni lolo. Kung alam lang sana, di maghahanap tayo dito ng kamag-anak. Ayan, dito po kasi tubo ang aking lolo. Oops, mukhang may ginagawang kalsada dito guys. Meron nga, ayan oh, one way lang siya. Kagabi guys, grabe, dami kong nadaan ng mga ganitong ginagawang kalsada. Dami kong traffic na nadaanan rin habang bumabiyahe kami papuntang Cam Norte to Tabaco. Di biro yung pinagdaanan namin kagabi guys. Yung experience ko na yun ay maituturing kong isa sa pinakang malaking pagsubok sa aking pagmomotovlog. Kasi nasubok talaga guys ang aking riding skill dun. Nasubok kung gaano kalinaw ang mata natin pag nagmumotor ng mahina lang ang ilaw. Nakailang shoot ako sa sa mga lubak. Buti na lang hindi bumigay itong natin, motor natin. Buti na lang matibay si Smash. Ganyan talaga pag mga legendary, tumatatag. At buti na lang din guys, hindi tayo nabutan ng flat. At kung na-flat tayo, patay tayo. Kasi tayo ngayon ay naka naka tube type pa tayong gulong. Hindi tayo naka tubeless. Kung naka tubeless sana tayo, ay palag-palag tayo dyan. Itong ginawa kasi naming ride ay, aminado po ako, lack of preparation talaga ang naging problema namin. Kaya mahalaga na pag magra-ride kayo, preparation talaga. Preparation malala. Kumaga 25% na dapat ninyong pagtuunan ng pansin pag maglo-long ride kayo, ng paghahanda. Sabi nga nila sa kunay walang panama, sa taong laging handa. Totoo naman. We believe on that. May tulay na dun guys oh. Diyan siguro tayo dadaan. Tama. Dito nga tayo pinadadaan. Pinakakanan tayo dito sa astig na tulay na to. Galing oh. Nakakabano talaga guys pag alam mo yun, yung first time mo mapuntahan yung isang lugar. Wow, ganda ng tubig, green. Sarap mag-ride dito guys sa Catanduanes, grabe. Tapos ayun may bundok rin dun suabe. Unahin na natin yung tricycle. Ang bagal natin, masyado kasi natin ninanamnam yung yung lugar.
Ayan, ganyan talaga pag napadpad kayo sa lugar na di nyo pa napupuntahan. Every moment ay i-cherish ninyo. I-enjoy ninyo, no? Wala lang. Ayan, kakanan ulit tayo. Malapit na tayo guys, 500 meters na lang. Ayan, medyo may konting ahon lang dito. Ahon, mapapalaban si Smash sa ahon. Ayan guys, oh. What a view. Oh, di ba? Lupit, oh. Hinto nga muna tayo. At ating pagmasdan yan, oh. Ayun na yung tulay, oh. Ganda. Possible ba tayo makapag-picture dito? Titikan nga natin. Guys, nalibang kami copy picture dito. Ang ganda kasi mag-picture dito. Tas yung balang Bato Church, ayan lang, oh. Oh, di ba? Punta na natin 'yan. Can't wait to see you. Baba na tayo dito. May parang ano rin siya, oh. May parang boulevard sila dito. Puntahan muna natin tong boulevard na to. Parang ang ganda rin, oh. Oh, di ba? Ayan yung background, oh. Lupit. Do a good turn daily. I love Bato. Oh, di ba ang ganda rin dito? Ano ba ang Bato? Munisipalidad? Bayan ng Bato. Sorry. Munisipalidad nga ang Bato, guys. Kala ko kasi kanina barangay lang. Sorry po sa mga taga Bato. Ayan, oh, dami rin mga mami merienda dyan, oh. Ayan, dami nagtatambay dito. At bakit di natin i-try tumaas dyan muna ng saglit? Tignan natin kung makakapag-picture tayo dyan bago tayo tuluyang pumunta dyan, oh, sa simbahan, Bato Church. Hanap lang kami ng magandang spot dito kung meron. So yan ang meron sila dito guys, sa bayan ng Bato, Catanduanes. Ganda rin, oh. Ayan na guys, so bumungad na yung Bato Church. Pwede kayang pumasok. Pasok tayo. At dito na lang siguro natin yung motor natin i-park, ko. Dito sa harap. Hindi naman siguro bawal pumarking dito. So ito na guys, so ito na siya, oh. Ganda. Itong Bato Church na to guys ay ito ang pinakamatandang simbahan dito sa probinsya ng Catanduanes. Ayan. Halatang halata naman, eh. Ayan, oh. Ang edad nito guys ay nasa kulang-kulang 200 years old based on my own research. Ayan. Yan yung nakalap natin. At itong simbahan na to guys ay marami nang na-survive na malalakas na bagyo. Ayan, oh. Alam naman natin na ang Catanduanes guys ay talagang daanan niya ng bagyo. Dito sa Bicol, yan ang mga nakakaranas. Dito sa Bicol guys, yung probinsya na yan ng Catanduanes ay ang nakakaranas ng pinakamalalakas na hagupit ng bagyo. Kasi sila yung pinaglalanpulan ng mga bagyo. Pero itong simbahan na to guys, nag-survive to sa mahabang panahon, sa napakaraming bagyong nagdaan na malalakas. Nag-survive tong simbahan na to. At based rin kasi dun sa aking research, itong simbahan na to ay gawa sa mortar tsaka sa limestone. Ayan, kaya napakatibay niya. Talaga siguro yung mga Kastila nun guys, sinadya nila na ganyan yung design. Tsaka yung pagkakabuo, maganda yung materyales. Imagine, mortar pa yung pinanggawa nila tsaka limestone. Tsaka tingnan nyo naman, oh.
Oh, tignan niyo naman, kitang-kita guys kung gaano ka-solid ang pagkakagawa. Hindi siya yung parang semento na nagbubukbok. Kumbaga halata mong ano siya, oh, solid siya. Saka ang ganda rin ng ano niya, disenyo niya. Simple lang. Ito guys yung loob, oh. Pag pumasok kayo, ganyan yung ano niya, inside. And guys, at ayan, sana ay solid naman yung mga naipakita ko sa inyong araw, no, ngayong vlog na to. Ayan. At hanggang dito na muna siguro ang ating video, pero bukas ay meron pa tayong pupuntahan guys. Maglilibot pa ulit tayo bukas, may pupuntahan pa tayo bukas na iba namang lugar. So siguro bukas yung medyo balayo-layong lugar ang pupuntahan natin. Kasi itong mga pinuntahan natin ngayon ano lang, malalapit lang siya. Ito na nga yung pinakamalayo itong Bato Church na 7 kilometers away from dun sa town proper ng Birac, kung nasaan yung aming hotel. Ayan, so salamat sa inyo guys, sa mga nanood at sa mga patuloy na sumusuporta sa JB Moto. At salamat sa pagsuporta nyo sa ating channel, no. At ito, kung saan na tayo nakakarating guys ng pagbablog. Imagine niyo, nakarating tayo dito sa Catanduanes, no. Nakapag-vlog tayo dito. At sa mga gusto ng mga ganitong klaseng video ay mag-subscribe ka na at i-hit ang notification bell para ma-notify ka kapag meron tayong bagong upload. Ayan, JB Moto signing out, hanggang sa muli, peace.